Jungle. Kamusta mga bata? Handa na ba kayo para sa bagong kaalaman? Ako ang bagong tagapaghatid ng inyong kaalaman sa MAPE 4, ang inyong MAPE Buddy, Sir Magkazer. Mawit, muhit at gumalaw para manatiling malusog at malakas ang ating pangangatawan. Wag mo na tong pagpabukas pa. Handa na ba? Let's go for it. Wag titigil dahil wellness is life. Listen, wellness is life. Wellness ay pag-inom ng gatas. Wellness ay eating healthy lagi. Wellness ay right portion sa pagkain. Oh yeah, that's right, let's go. Listen, wellness is life. Dahil wellness is life. Listen, wellness is life. Ito ang bagong mantra. Dahil wellness is life. Sa pagkain, magsama-sama, uminom ng gatas dahil wellness is life. Go, grow, grow, foods na tama ang sukat. Maglaro ka sa labas, mag-reduce, reuse, recycle. Listen, Wellness is life. Wellness ay maging fit at active. Wellness ay washing hands and tama. Wellness ay pag-alaga sa planeta. Listen, wellness is life. Dahil wellness is life. Listen, wellness is life. Ito ang bagong mantra. Dahil wellness is life. Bago natin simulan ang araw ng pagkatuto sa kasanayang Physical Education 4, susukatin muna natin ang inyong natutunan sa huling araling ating tinalakay. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para sagutin ng tama o mali ang bawat bilang. Para sa unang bilang, tama o mali? Ang larong batuhang bola ay isang larong Pinoy na hangos sa Amerikanong laro na dodgeball. Aking uulitin, ang larong batuhang bola ay isang larong Pinoy na hangos sa Amerikanong laro na dodgeball. Magaling! Ang iyong sagot ay tama. Ang larong batuhang bola ay isang larong Pinoy na hangos sa Amerikanong laro na dodgeball. Para sa ikalawang pahayag, tama o mali? Ito ay nangangailangan ng dalawang grupo na kung saan ang isang grupo ang tagataya at ang isang grupo ang tagaiwas o target ng bolang ibabato ng tagataya. Aking uulitin. Ito ay nangangailangan ng dalawang grupo na kung saan ang isang grupo ang tagataya at ang isang grupo ang tagaiwas o target ng bolang ibabato ng tagataya. Mahusay! Ang iyong sagot ay tama. Ito ay nangangailangan ng dalawang grupo na kung saan ang isang grupo ang tagataya at ang isang grupo naman ang tagaiwas o target ng bolang ibabato ng tagataya. Para sa ikatlong pahayag, tama o mali? Nasa labas ng parihabang palaruan ang mga tagaiwas o target habang ang mga tagataya naman ay nakahati sa dalawang dulo ng palaruan. Aking uulitin, nasa labas ng parihabang palaruan ang mga tagaiwas o target habang ang mga tagataya naman ay nakahati sa dalawang dulo ng palaruan. Mahusay! Ang iyong sagot ay tama. Nasa labas ng parihabang palaruan ang mga tagaiwas o target habang ang mga tagataya naman ay nakahati sa dalawang dulo ng palaruan.
Tama o mali? Ang layunin ng tagataya ay hindi mataya lahat ng mga miyembro ng kabilang grupo. Aking uulitin, ang layunin ng tagataya ay hindi mataya lahat ng mga miyembro ng kabilang grupo. Mahusay, ang tamang sagot ay mali dahil ang layunin ng mga tagataya ay tayain lahat ng mga miyembro ng kabilang grupo. Tama o mali? Sa paglalaro ng batuhang bola, maraming kasanayan ang matututuhan gaya ng pagtakbo, pag-iwas at pagsalo ng bola. Aking uulitin, sa paglalaro ng batuhang bola, maraming kasanayan ang matututuhan gaya ng pagtakbo, pag-iwas at pagsalo ng bola. Very good! Ang iyong sagot ay tama. Sa paglalaro ng batuhang bola, napakaraming kasanayan ang matututunan natin gaya ng pagtakbo, pag-iwas at pagsalo ng bola. Alam niyo ba ang larong tumbang preso? At alam niyo ba kung paano laruin ang larong Pinoy na ito? Ngayong araw ay ating babalikan kung paano nga ba laruin ang larong tumbang preso. Ngunit bago natin simulan ang ating aralin, siguraduhin muna na tayo ay nasa tamang kasuotan sa tuwing tayo ay maglalaro. Ang larong tumbang preso ay isa sa mga laro ng lahi o tradisyonal na larong pambata na pinaniniwala ang unang lumaganap sa bayan ng San Rafael, lalawigan ng Bulacan. Ang pangunahing kagamitan sa paglalaro ng tumbang preso ay lata at tsinelas. Narito ang mga paraan sa paglalaro ng tumbang preso. Itayo ang lata sa loob ng bilog na guhit na may diametrong 1 talampakan. Ang manuhan o pamulaang guhit ay 5 hanggang 7 metro ang layo sa lata. Magmanuhan upang piliin ang taya. Isa-isang tumayo sa tabi ng lata at ihagis sa manuhang guhit ang tsinelas. Ang may tsinelas na pinakamalayo sa guhit ang magiging taya. Ang taya ay tatayo malapit sa lata, maaaring sa likod o gilid ng bilog, ngunit hindi niya maaaring harangan ng kahit na anumang bahagi ng kanyang katawan ng lata. Ang mga tagahagis naman ay nasa manuhang guhit. Isa-isang pupukulin ang lata gamit ang tsinelas upang maalis o tumilapon ito palayo sa bilog. Sa tuwing titilapon ang lata, kukunin ito ng taya at itatayo sa loob ng bilog. Kung tumilapon ang lata, ngunit nakatayo pa rin ito sa anumang dako ng lugar na pinaglaruan, patuloy na babantayan ito ng taya. Hindi kailangang ibalik ito sa bilog. Kapag natumba naman ang lata, ito ang pagkakataon para kunin ng mga tagahagis ang kanilang tsinelas at bumalik sa manuhang guhit. Kapag nakatayo ang lata at may nataga o nataya ang taya, ang nataga ang magiging bagong taya. Hindi maaaring tagain ng manlalarong nasa manuhang guhit. Hindi rin maaaring managa ang taya kung natumba ang lata. Kapag nanghabol ang taya, maaaring sipain ng ibang manlalaro ang lata upang tumumba ito. May mga gawain tayo na sadyang nakapagpapabilis ng tibok ng ating pulso. Lagyan ng check sa larawan sa ibaba ang mga gawain na sa iyong palagay ay nakakapagpabilis ng tibok ng pulso.
Para sa mga sagot ng ating evaluasyon, ang mga may check lamang ay ang bilang 2, 3, at 5. Mga bata, sa ikalawang araw ng ating aralin, ihahanda ninyo ang mga sumusunod. Una, lata. Ikalawa, tsinelas. At dito nagtatapos ang unang araw ng ating aralin mula sa laro ng lahing na tumbang preso. Samahan niyo ulit ako bukas para sa ating ikalawang araw ng pagkatuto sa larong ito.